Sa video na to, pag-uusapan natin kung paano mag-set up ng free SSL certificate sa website mo sa Hostinger. Hey guys, ako nga pala si Eric Hunter. At sa channel na to, tinatanggal natin yung mga distractions para matulungan kang mag-build ng first website mo at panatilihin itong secure. By the end of this video, malalaman mo kung anong ginagawa ng SSL certificate, bakit ito importante para sa security at SEO, at paano ito i-install sa hosting account mo gamit ang hPanel at cPanel interfaces. Tatalakayin din natin ang mga troubleshooting steps kung sakaling may mangyaring hindi naayon sa plano at magbibigay kami ng tips para i-redirect yung mga visitor sa secure na HTTPS version ng site mo. So, ano nga ba ang SSL certificate at bakit mo to kailangan? Ang SSL ay nangangahulugang Security Sockets Layer, isang technology na nag-encrypt ng data na ipinapadala mula sa browser ng visitor papunta sa web server mo. Kapag may valid SSL certificate ang site mo, magsisimula ang URL sa HTTPS at makikita mo rin yung padlock icon sa browser para ipakita na secure yung connection. Kapag walang SSL, yung mga data tulad ng passwords, email addresses at payment information ay pwedeng ma-intercept. Mas pinapaboran ng mga search engine tulad ng Google ang mga site na may SSL, kaya may ranking boost ka. Ang pagkakaroon ng SSL certificate ay nakakatulong mag-build ng trust sa visitors, mag-improve ng security, at ngayon ay standard practice na para sa kahit anong website, kahit pa simpleng blog lang. Hostinger's free SSL certificates. Nagbibigay ang Hostinger ng free SSL certificates para sa karamihan ng hosting plans nila. Kapag nagdagdag ka ng domain or subdomain sa hosting account mo, automatic na susubukan ng Hostinger na mag-install ng Let's Encrypt certificate na in most cases, hindi mo na kailangan magdagdag ng extra steps. Mag-activate yung SSL within minutes kapag nakapoint na yung domain mo sa Hostinger. Pero minsan, kailangan mong i-install or reinstall ang certificate manually. Pero huwag kang mag-alala, madali lang to sa hPanel ng Hostinger. At kung sanay ka sa cPanel or VPS, may options din doon. So, unang-una, kung wala ka pang hosting sa Hostinger at gusto mong mag-avail, magandang chance na to para gawin yan. Pwede kang makakuha ngayon ng discounted offer from Hostinger. Para mas mapadali, naglagay kami ng link sa baba ng description na dadalhin ka sa page na to. Dito, i-click mo lang yung claim deal. Pagkatapos, mamimili ka lang sa dalawang pinaka-popular na plans nila, yung Premium Website Builder at Business Website Builder. Kung ito pa lang yung first website mo, malamang mas okay na ang Premium Website Builder para sa'yo. Ito lang yung presyo niya for a month kung magsasign up ka ng 48-month term. Pwede kang mag-build ng 25 websites. May dalawang mailboxes per website, libre for 1 year. Makakuha ka pa ng free domain for a year, AI Website Builder, 170 templates, email marketing, marketing integrations, built-in analytics, at mobile editing. Para sa example na to, pipiliin ko muna yung plan na to at may isang bagay ka pang kailangan gawin para makuha mo yung pinakamagandang savings possible. Dito, pipiliin mo lang yung term na gusto mo. Automatic na isa-select dyan yung 48 months na plan kasi yun yung pinakamagandang savings. Pero kung ayaw mong mag-commit sa ganun katagal, baka gusto mong 12-month option lang, may kita mo yung price na to, makuha mo na agad yung isang buong taon ng hosting sa Hostinger. Ngayon, kung ilalagay mo yung My First Website coupon code, magkakakat pa siya ng konti. Magiging ganito na lang yung presyo ng babayaran mo para sa isang taon ng hosting sa Hostinger. Setting up SSL via Hostinger hPanel. Step 1. Siguraduhin na nakapoint yung domain mo sa Hostinger. Bago mag-install ng SSL, make sure na yung DNS records ng domain mo ay nakapoint sa Hostinger. Kung sa Hostinger mo nirehistro yung domain, usually automatic na to. Kung sa ibang registrar mo binili, kailangan mong mag-log in sa registrar mo at i-update ang name servers to Hostingers. Ilalagay namin sa screen yung ilang examples kung paano to gawin. O kaya naman, pwede mong i-point yung A records sa server IP ng Hostinger mo. Tandaan mo lang, pwedeng umabot ng 24 hours yung pag-propagate ng DNS changes. So kung ginagawa mo to ngayon, pwedeng mag-pause ka muna at balikan mo na lang bukas. Step 2. I-access ang SSL settings. Dito, mag-login tayo sa Hostinger account mo at pumunta sa website section. Hanapin yung site na gusto mong i-secure at i-click yung manage. Sa sidebar, hahanapin natin yung SSL o kaya naman pwede kang mag-search ng SSL sa search bar. I-click mo yung SSL para mag-open yung SSL dashboard. So nandito ako sa Hostinger dashboard ko, nasa homepage ako, pupunta ako sa websites. Dito makikita ko lahat ng websites ko. Pipiliin ko lang yung una dito, tapos i-click ko yung dashboard. Makikita natin to sa left-hand side. So under security, dito na sa side na to, magsa-search lang ako ng SSL. So nandito na ako sa Hostinger dashboard ko. I-click ko lang yung websites, tapos mapupunta ako sa dashboard ng website na gusto kong i-manage. Dito sa left-hand side, pumunta ako sa security at SSL. May kita ko dito na connected na nga itong site ko. Step 3, install yung SSL certificate. Dito sa SSL page, may kita mo yung domains mo at ang SSL status nila. Kung hindi pa secured yung domain mo, makikita mo yung button para mag-install ng SSL. I-click mo lang to, automatic na susubukan ng Hostinger na mag-generate at mag-install ng Let's Encrypt certificate. Maghintay lamang ng ilang minuto hanggang matapos yung installation process. Usually, abutin lang ng 1 o 2 minuto. Kapag tapos na, dapat mabago yung status to installed or active. Pwede mo itong i-verify sa pamamagitan ng pagbisita sa site mo gamit yung HTTPS at tignan kung may padlock icon. Kung makikita mo yung status na pending or in progress, i-refresh lang yung page after ilang minuto. Kung hindi pa rin gumalaw, siguraduhin mo lang na tama yung pagka-point ng domain mo sa Hostinger. Ang pinaka-common na dahilan ng SSL installation failure ay DNS misconfigurations. Step 4, i-force ang HTTPS. Optional tong step na to pero recommended pa rin. After mong mag-install ng SSL, baka pwede ka pa rin makapasa
makapasok sa site mo gamit ang unsecured HTTP version. Para siguraduhin na lahat ng traffic ay gumagamit ng HTTPS, i-enable mo yung Force HTTPS option sa Hostinger. Sa HPanel, hanapin mo yung setting na Force HTTPS Redirect or HSTS. I-enable mo lang yung toggle na to at automatic nang i-redirect ang visitors mo mula HTTP papuntang HTTPS at mag-i-improve na yung security mo. Kung walang HTTPS fortification, baka hindi namamalayan ng visitors na gumagamit sila ng insecure version ng site. Step 5, itest yung site mo. Magbukas ka ng bagong browser tab at i-type yung domain mo gamit yung HTTPS. Dapat mag-load yung website mo nang walang security warnings at may padlock icon sa tabi ng URL. Kung wala yung padlock icon or kung may error na not secure, subukan mong i-clear yung browser cache or maghintay pa ng ilang minuto. Pwede mo rin gamitin yung online tools tulad ng SSL Labs, SSL Test para i-check kung tama yung pagkaka-install ng certificate mo. Installing SSL on Hostinger via cPanel. Kung gumagamit ka ng Hostinger's cPanel hosting na separate product nila mula sa HPanel, medyo iba yung interface pero similar din yung process. Mag-login ka sa cPanel at mag-scroll down sa security section. I-click mo yung SSL/TLS status. Dapat ang Auto SSL feature ay automatic na mag-issue ng certificates para sa mga domains na nakapoint sa Hostinger's name servers. Kung may kita mong Auto SSL in progress, maghintay ka lang. Kung nag-fail, may kita mo yung message at button para mag-run ng Auto SSL. Piliin mo yung domain or subdomain na gusto mong i-secure at i-click yung Run Auto SSL. Susubukan ng system na mag-issue ng certificate gamit ang Let's Encrypt. Pagkatapos, itest mo yung site gamit ang HTTPS. Manual SSL installation on VPS or advanced setups. Kung gumagamit ka ng VPS or server na ikaw mismo yung nagmamanage ng web server, kailangan mong i-install ang SSL manually gamit ang tools tulad ng certbot. Ito yung mga general steps. SSH ka sa server mo gamit ang terminal application. I-install ang certbot at yung tamang plugin para sa web server mo. Halimbawa, certbot for Nginx or certbot for Apache. Mag-generate ka ng certificate gamit ang command line tulad ng ipapakita namin dito sa screen. Pagkatapos, automatic na hahanapin ng certbot ang certificate at i-configure ang server mo. I-verify ang configuration at i-reload ang web server mo. Pwede ding mag-set up ang certbot ng automatic renewal. Troubleshooting SSL issues. Kahit na automated ang SSL installation, may mga issues na pwedeng mangyari. Ito yung mga common problems at solutions. Domain not pointed correctly. Kung yung name servers or DNS records ng domain mo ay nakapoint sa ibang host, hindi ma-validate ng Hostinger ang ownership at hindi makakapag-issue ng SSL certificate. I-update mo yung DNS settings at maghintay para mag-propagate. Mixed content warnings. Pag enable mo ng HTTPS, baka may mga pages pa na naglo-load ng resources tulad ng images or scripts gamit ang HTTP. Gamitin mo yung plugin na Really Simple SSL kung WordPress ang site mo o kaya mano-mano mong i-update yung links para gumamit ng HTTPS. Ang mixed content na to ay pwedeng magpigil sa pag-appear ng padlock icon. Expired certificate. Ang Let's Encrypt certificates ay valid lang for 90 days. Dapat automatic na dinere-renew to ng system ng Hostinger. Pero kung mag-fail yung renewal, kailangan mong i-reinstall ang SSL manually. I-check mo na lang yung SSL status mo paminsan-minsan. 301 redirect loops. Kung mali yung redirect rules, pwede itong mag-cause ng infinite loop between HTTP at HTTPS. Kung nagdadagdag ka ng custom rules sa htaccess file mo or gumagamit ka ng plugin, review mo yung configuration at tanggalin yung mga duplicate redirects. Beyond SSL, additional security steps. Ang SSL ay isa lang sa mga layers ng web security. Para mapalakas pa yung seguridad ng site mo, siguraduhin mong updated ang CMS plugins mo. Gumamit ng mabisang passwords at i-enable ang two-factor authentication at mag-perform ng regular backups. Ang Hostinger's HPanel ay may one-click backup feature. I-schedule mo to regularly para madali mong ma-restore yung site mo kung may mangyaring hindi maganda. Pwede ka rin mag-consider ng firewall or security plugin kung WordPress platform mo. I-monitor ang performance ng site mo gamit ang tools tulad ng Google Search Console para mabilis na makita ang mga errors. Ang pag-setup ng free SSL certificate sa Hostinger ay madali lang dahil sa built-in tools nila. Siguraduhin lang na nakapoint yung domain mo sa Hostinger, gamitin yung HPanel or cPanel para i-install yung certificate. I-test yung site mo. Kapag sinunod mo yung mga steps na to, mapoprotektahan mo yung site mo at mabibigyan ng secure browsing experience ang bawat visitor. Ngayon, kung gusto mong mag-start with Hostinger, may link kami sa description sa baba. Affiliate link to, so ibig sabihin kumikita kami ng maliit na komisyon kapag ginamit mo yan. Pero walang dagdag na cost sa'yo. Malaking tulong tong komisyon na to para masuportahan ng channel at makapagpatuloy kaming gumawa ng free content na katulad nito. Kaya kung gagamitin mo to, sobrang salamat in advance. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, don't forget na mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future videos. Dito sa channel, gumagawa kami ng mga videos tungkol sa paggawa ng websites, iba't ibang website builders, domain names at marami pang iba. Kaya make sure na nakasubscribe ka. But other than that, salamat sa panonood and takits tayo sa next video.